Round of 16 na, 32 teams na maalam sa tournament at 16 teams naman na magpapatuloy para makuha ang inaasam-asam na FIFA World Cup. Kaya sa video na ito, pag-usapan na natin ang mga matchups at kilalanin ang mga bansa na favorites na mag-advance sa quarterfinals. Unahin na natin ang first game para sa round of 16, ang isa sa mga host nation ng Canada laban sa Morocco. Para sa laban na ito, magiging isang challenge sa Canada ang makatapat ng 4th placer last World Cup at ang reigning African champion. So far, maganda naman ang run ng Canadians sa World Cup. Nagindikit din ang laban nila kontra ulit sa isang African country na South Africa at nanalo lang mula sa isang lone goal sa injury time. Kaya mahirapan talaga sila kontra sa Morocco, kung saan wala pang talo this tournament. Na-survive din ng Morocco ang Group C kung saan nakaharap nito ang Brazil. At sa round of 32 naman, nagawa pa nilang patumbay ng Netherlands, isa sa mga pinakamalalakas na European teams. Kaya I think Morocco ang may slight advantage para sa tapatan na ito. Next naman ang Paraguay versus France. Isa sa mga big upsets ng tournament ay ang talunin ng Paraguay ang 4-time champion ng Germany. Ganda ng pinakita ng Paraguay buong game. Kahit dinodominate ng Germany ang laban, ay nakahanap pa din ang Paraguay ng isang goal para paabutin ng laro sa penalties, kung saan doon na tinapos ng Paraguay ang campaign ng mga Germans. Pero isa na sa pinakamahirap na makatapat ng Paraguay ang France, kung saan wala pang talo buong tournament. Mainit din ang mga superstar ng Le Bleu. Magiging challenge talaga ito sa Paraguay para pigilan ang mga ito. Sa pangunguna ng kanilang captain at Real Madrid striker ay lahat ng games ng France ay may at least 3 goals silang na-score. Kaya tingnan na lang natin kung masurvive ba ng Paraguay ito at magbigay ulit ng big upset. O magpapatuloy pa din ng France at ipakita na isa sila sa mga favorites ng World Cup. Sunod naman ay ang Brazil versus Norway. Ito ang magandang laban ito dahil parehong attacking mindset ng team at sigurado magiging dikdikan at back and forth ang game. Pareho din itong meron star strikers na sigurado magpapainit ng laro. For both teams naman ay so far maganda pa din ang naging result sa group stage at ang Norway lang ang may talo at ito ay contra France. Sa round of 32 matchups naman nila ay pareho silang may dikit na laban at same din na nagkaroon ng winning goal sa late moments ng game. Kaya this time talaga masusubok ang both teams. Kino-consider ng Norway na isa sa mga dark horse ng tournament at ang Brazil naman ay aiming sa kanilang 6th world title. Pero sino kaya sa dalawang teams na ito ang aabante para sa quarters? Next naman ang isa ulit sa mga host ng World Cup na Mexico at laban naman sa European powerhouse na England. Maganda din ang tapatan na ito kasi parehong wala pang talo England at Mexico. Tapos yung Mexico di pa nagko-concede ng goal this tournament. Ganda talaga lang pinapakita ng Mexico this World Cup. Laking tulong ng home advantage nila. Pero hindi pa rin basta-basta ang England. Daming superstar ng team na ito. Tapos nagiinit na din ang captain nila na si Harry Kane matapos sumiscore ng 2 goals sa round of 32 para makompleto yung comeback ng England kontra Democratic Republic of Congo. Namuntikan na sila ma-upset. Kaya let's see kung sino nga abante sa 2 nations na ito. Next, Portugal versus Spain. CR7 versus Lamine Yamal, isang football legend laban sa young star ng Spain. Dalawang magkapit-bahay na bansa ang magtatapat sa round of 16. Kaya kapanapalabig din ang laban na ito. Currently, ang Spain ang reigning European champion. Tapos Portugal naman ang reigning UEFA Nations League champion, kung saan tinalo din nila ang Spain sa finals na umabot sa penalties. Hindi rin naging madali ang nakatapat ng Portugal sa round of 32, kung saan tinalo nito ang Croatia na pinapangunahan ni Modric. Samantala, ang Spain naman ay tinalo ang Austria sa score na 3-0. For sure, magiging dikit ang laban na ito at tingnan na lang natin kung sino mag-advance. Sunod ang makakatapat ng Portugal o Spain, ang US versus Belgium. Mainit din ang US ngayon at talaga nakakasabay na sa mga European teams. Pero magiging challenge sa kanila ang pagkawala ng kanilang star striker, Folarin Balogun, kung saan nakakuha ito ng red card sa round of 32 match sila kontra Bosnia. Samantala ang Belgium naman ay matapos ang slow start nila sa group stage ay nagkakaroon na ng momentum this World Cup. At ganda din ang come from behind victory nila kontra Senegal. 2 goals down sila after 85 minutes pero nagawa pa nilang baliktarin at makuha ang panalo sa extra time para buhayin ng dream na mali from World Cup. Belgium na kaya ang team na pipigil sa US o ipakita ng US na hindi na sila basta-basta tulad ng dati. Next ang Argentina versus Egypt. Dito heavy favorites ang defending champion sa tapatan na ito. Naging undefeated ang Argentina sa kanilang 3 games sa group stage pero nagkaroon naman ng intense round of 32 match kontra Cabo Verde kung saan umabot hanggang extra time ang laban. Panguna ni Messi na current all-time leading goal scorer ng World Cup buhay pa din ang hope ng Argentina na mag-back-to-back sa tournament. Kaya isang challenge ito sa Feiros. Sa pangunguna ni Mo Salah, so far may isang panalo pa lang Egypt sa torneo. Bukod sa panalo nila sa round of 32 laban sa Australia kung saan umabot pa hanggang penalties. Kaya need talaga ng double effort ng mga Feiros ang laban nila kontra defending champion Argentina.
At ang huli ay ang Swiss versus Colombia. Ang manalo naman sa dalawang to ang makakatapat ng either Argentina or Egypt. Huli nagtagpo sa World Cup ang Switzerland at Colombia ay noong 1994 World Cup kung saan tinalo ng Colombia ang Swiss 2-0. Kaya this time siguradong gusto makabawi ng Switzerland. Pareho din sila may same record sa kanilang group stage matches. Kaya I think isa ang game na ito sa mahirap ulaan kung sinong aangat. At ayun, ang round of 16 matches. Sino mga team ang tingin nyo nga abante sa quarterfinals? Buhay pa ba ang mga bansang sinusuportahan nyo? I-comment naman sa baba ang inyong mga predictions. Kung gusto niyo itong video, huwag kalimutan i-like at i-share para mas lumawak pa ang football sa Pilipinas. At syempre, kung bago ka lang sa Pitchside Pilipinas, mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi sa mga kwento ng football.